understand that not all fights are physical. Say amen. Tama po. May mga battles po na some of the hardest battles are not seen outside. May mga battles na hindi po natin nakikita sa labas. Okay? We cannot see that a person is battling with anxiety. We cannot see that a person is battling with depression, battling with fear, doubts. Hindi natin siya nakikita. That's why in those moments po, hindi po sapat yung motivation lang. Hindi po sapat minsan yung advices lang. Okay? There are battles na hindi po kayang talunin with strength alone, but there are battles that cannot be won by physical strength. You need something deeper. Gaya ng series natin, we need what? You need a song in the fight. And that's exactly why we are going to Psalms 23. Yan po ang dahilan natin pag-aaralan ng Psalms 23. You know, ang Psalm po, ang book ng Psalm, it's a sacred song. Okay? Okay, sacred song and songs and poems, yun po yan. At ang tawag namin dyan ay ancient songbook. Noon talaga kinakanta po yan. Kinakanta talaga siya, di ba? Parida? Amen? And so, tingnan po natin ang Psalms 23 because ang Psalms 23 po, it is not just a comfort passage. It's a fight song written in the middle of real battles. At ang sumulat po nito ay si David, si King David. Pero bago po siya naging hari, siya po muna ay isang pastol. Do you agree? And that detail is very important because nung sinabi ni David that the Lord is my shepherd sa Psalms 23, hindi niya po yan inimagine lang. Hindi niya na-imagine na si Lord ay shepherd ko. Hindi yan poetry niya lang po na gumawa siya ng tula. He is speaking from real experience. He spoke from experience. Naranasan niya yan eh. Alam niya yung buhay ng shepherd. Amen? Kaya ang alam ni David, alam niya, he knew yung long nights watching the sheep. He knew the dangerous field with wild animals. Alam niya ni David yan. Alam niya pag may nawawalang tupa. Alam niya kung anong ginagawa. Alam niya kung paano protektahan ng flock with his own life. And so when David calls God his shepherd, amen, ibig niyang sabihin, kung paano ko inalagaan ng sheep ko, ganon din ako inaalagaan ng ating Diyos. And so David now speaks from a shepherd point of view. Are you here? You say amen. In fact, ang sabi niya nga po sa Psalms 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, sabi niya ganyan, I fear no evil. Amen? Yan po, mabigat na statement po ni David yan eh. Because that is already a battle statement. Amen? Ibig sabihin, pag sinabi mong lumalakad ka sa valley of shadow of death, that is someone walking through fear, walking through danger, walking through uncertainty, pressure. Yun eh. And many of us, pwede po ganun ang pinagdadaanan natin. Pwedeng nandun tayo sa puntong ganun. Hindi man natin sinasabi, baka nasa punto tayo na ang panalangin natin, Lord, ang bigat-bigat naman. Ang bigat naman, Panginoon, ng aking pinagdadaanan. Lord, bakit hindi ko alam ang palabas sa problemang ito? O Lord, bakit parang walang clarity? And so that is our valley, shadow of death. Are you here? Say amen. That is the darkest valley in life na tinatawag. Pero sabi ni David, I will fear no evil for you are with me. And this is where the fight song begins. Diyan po nagsimula yung fight song niya. Amen? Diyan po nag-start. You say amen. Kasi ang fight songs po, hindi naman kailangang loud victories palagi. Sometimes ang fight songs po are whispered prayers. Say amen. Sometimes ang fight songs po are worship. Pagsamba, kahit wala po nangyayaring hindi pa maganda. Ang fight songs natin are, Lord, I trust you, even when I don't understand. Pag sinabi natin, ito ang fight song ko, Lord, I will still praise you, even when I feel weak. Pwede natin sabihin, Lord, I will still move forward, even if I am scared. Yan ang fight song natin. Ang Psalms 23, it's a journey.
Bakit ko po nasabing journey? Ang ganda po ng verse na to. 6 lang na verses yan eh. Pero ngayong gabi, dadaanan natin siya isa-isa. I-journey natin siya ngayon hanggang sa maintindihan natin yung shepherd's heart. Are you ready? Say amen. Okay, ready na po. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Daming hangin. Thank you, Lord. Amen. Alright, let's start with Psalms 23 verse 1. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Amen. Sabi dyan, sa Tagalog, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sino daw ang ating pastol? Si Yahweh, si Lord. The Lord is my shepherd. Now, that is now a declaration. Declaration po yan. Dinedeclare na, eto, dapat alam natin na ang shepherd natin ay ang Diyos. The Lord is our shepherd. And when He is our shepherd, ang tendency nun is that we will lack nothing. Say amen. Okay. Now, minsan, ang tao po, minsan ang pakiramdam po natin, ayaw natin magpapastol. Minsan, ang pakiramdam natin, walang nagpapastol sa akin. Amen? Minsan, may mga tao po talaga na independent yung takbuhin sa buhay. Pero kahit anong independent ng isang tao, kailangan pa rin niya ng magpapastol sa kanya. Say amen. Tama po ba ako? Bakit po? Bakit kailangan ng isang tao ng magpapastol sa kanya? Because sometimes, hindi naman tayo palaging tama. At sometimes, meron pa rin tayong mga rough edges. Meron pa rin tayong mga attitude issues. Do you agree? So, kahit anong magaling ako, kahit anong mahusay ako, ang ending nun, hindi pa rin ako perfect. Ang ending nun, hindi pa rin ako enough. Say amen. Magkakaroon ka pa rin ng 1 out of 100. Ano yan? Okay? Ibig sabihin, sa 100 na nagawa mo, yung 99 na tamang nagawa mo, kapag nakagawa ka ng isang mali, ano nangyayari? Yung isang yon, i-define ang buhay mo habang buhay. Tama? Say amen. Biruin mo, isang failure mo lang, nakalimutan nila yung 99. Tama? Biruin mo, isang wrong move mo lang, isa lang, nakalimutan nila yung 99 na tamang move mo. Tama? Yung isang wrong decisions mo lang. Tama? It defines who you are. Say amen. One word lang, binitawan mo, masama ka ng ina. One actions lang na nagawa mo, masama ka ng anak. Masama ka ng leader. Tama? One wrong decisions lang, habang buhay mo ng kalbaryo. You agree? Amen? Kaya yung failure ng isang tao, yung 1 out of 100, yung isa na yan, it defines imperfection. Sabihin nyo imperfection. Kaya kahit anong galing mo, pag nagkamali ka, tudas ka. Kahit anong independent mo, kahit anong husay mo, pag nagkamali ka, wala na. I-define ka na doon sa isang maling nagawa mo. Do you agree? Say amen. Bakit? That is why the verse is telling us, we need a shepherd. Kasi may imperfection eh. Tama? Kailangan mo ng shepherd kasi may imperfection po tayo. Kailangan natin ng pastol. At ang sabi ni Lord, ako ang pastol mo, sa akin, hindi ka magkukulang eh. Amen? I am your shepherd. In me, you lack nothing. Biruin mo, yung 1 out of 100 na yan. That is why people will continue to strive for validation. People will continue to strive for approval of people. It will be never-ending cycle of pleasing those people around you. Dahil dyan. Kasi ayaw nating makakommit ng 1 out of 100. Amen? But the sad truth is this. It's hard to keep up the expectation of others. Look at the word expectation. Mahirap maging panganay, taas ang kamay ng panganay.
Mahirap maging panganay. Pinanganak ka, meron ng ganyan, no? Tama? Mahirap maging nanay. Merong ganyan. Pag pinagsabihan mo anak mo, babalikan ka pa eh. Ikaw, ginagawa mo din yun. Bakit? Di ba? Babalikan ka pa. Mahirap maging tatay. Pag hindi mo ginagawa, mahirap magsabi sa anak mo eh. Ba't ikaw? Umiinom ka pa rin eh. Kasi may expectation. Nanay ka, dapat ganito ginagawa mo. Tatay ka, dapat ganito ginagawa mo. Panganay ka, dapat ganito ginagawa mo. Leader ka, dapat ganito ginagawa mo. Pastor ka, dapat ganito ginagawa mo. Expectation, bawal ka magkamali. Di ba? Bawal sirain ang expectation ng mga tao. Ang hirap niyan. You agree? Say amen. Kaya habang kinikip up natin yung expectation ng tao, doon natin marirealize, hindi tayo exempted doon sa 1 out of 100 eh. Madidisappoint pa rin natin sila. Hindi pa rin natin magagawa yung gusto nila. Magkakamali pa rin tayo. Tama? We will never be enough. I-define pa rin nun yung imperfection natin. Kahit yung 99, nagpakamatay ka na sa paggawa nun. Kahit yung 99, binuhos mo na yung buong buhay mo doon. Pero yung isa, no one will be perfect. Kaya sabi ni Lord, pag ako ang nagpastor sa iyo, you will lack nothing. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, magpapastol ka sa akin. Hindi mo kailangan mag-strive. Amen? You say amen? You will try to be perfect, but well, in fact, we cannot be perfect. We will never be enough. Say amen? Kailan matatapos? Kailan matatapos yung pag-strive? Kailan matatapos yung pagpe-please? Kailan matatapos ang pag-keep up na expectations na yan? Kailan? Tanong sa akin kung kailan. Matatapos yan kapag nagpapastol na tayo. Nakukuha niyo po ako. Kapag nagpapastol tayo, kasi kahit anong husay natin, maniwala ka sa akin, magkakamali ka pa rin. Say amen. Kaya sabi ni Lord, ako ang pastol mo. Sa akin, hindi ka magkukulang. Sa akin, hindi mo kailangan mag-strive for perfection. Sa akin, hindi mo kailangan mag-please ng tao. Sa akin, hindi mo kailangan maging enough para matanggap ka. Sa akin, hindi mo kailangan maging perfect. Amen? Kapag nagpapastol ka sa akin, sa Diyos, hindi ka magkukulang. Say amen. Noon, ang pastol hindi lang tagabantay ng tupa eh. Pero ang pastol po, ang trabaho po niya, he is the one looking for green pastures. He is the one giving them water to drink. Ang pastol, he is the one defending them from wild animals. Ang pastol, he is the one guiding them when they are lost. He is the one looking at taking care of them when they get hurt. Kaya ang isang mabuting pastol talaga, ang larawan talaga ng isang mabuting pastol, siya po yung responsable sa pag-aalaga. Siya po yung responsable sa paggabay, pagprotekta, at pagsusupply ng needs. Eh sabi nga ng God, di ba? Sabi ni Jesus Christ, when Jesus said, I am the good shepherd. Look at this. Tingnan niyo po yan. Nung sinabi ng Panginoon that He is the good shepherd, next slide. When He said, I am the good shepherd, He is saying, look at this. I am the one responsible. Pagod ka na ba maging responsable? Ang dami kong responsibilidad sa buhay. Pero sabi ng God, pag sinabi niya, ako ang good shepherd mo, sabi niya, I am the one responsible. I am the one taking care of you. Ako naman mag-aalaga sa'yo. Ako naman ang gagabay sa'yo. Ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Nakuha niyo po ako? Amen? Ako naman ang magsusupply ng pangangailangan mo.
Ibig sabihin, when He said, I am the good shepherd, He is saying, Nak, di kita pababayaan. Men, ako ang bahala sa'yo. Hindi ibig sabihin walang problema, hindi ibig sabihin walang pagsubok. Pero ibig sabihin, may kasama ka sa lambak. May kasama ka sa pagsubok. Amen? May magpo-provide ng needs mo. May gagabay sa'yo. May mag-aalaga sa'yo. Amen? Say amen. That's verse 1. Psalms 23 verse 1. Now, let's go to verse 2. Verse 2 yan ah. Let's all read sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Amen. Very good. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Verse 2 yan. Okay. Sa Tagalog, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik niya ang aking lakas. Now, what is the picture of rest to you? Ano ang picture ng pahinga para sa'yo? Dagat. Siguro. Anong picture ng pahinga sa inyo? Tulog, kama, ano pa? Pagkain, magandang lugar, no? Amen? Yan ang picture ng pahinga. Ako po sa bahay, ang tawag po nila sa akin, ako si walang tigil. Kasi pag nasa bahay po ako, wala akong tigil. Lagi ko pong hawak ang walis. Kasabihan nila ako, tumigil ka na nga. Alam niyo po kung bakit? Ang pahinga ko po kasi, napapahinga lang ako pag malinis na. Ganun po ako. Kaya kung gusto mo ako mapahinga, dapat malinis. So, ang rest po sa akin, dapat malinis. Pag malinis na, try mo, nakakapagpahinga ba kayo sa masukal na lugar? Di ba hindi? Kaya nga nag-hotel yung iba, nag-staycation kasi ang binabayaran natin yung malinis na facility. Pero actually, ang kalinisan talaga nakakapahinga. Di ba po? Amen? Tama po? Say amen. Look at this word. Binanggit doon ni David yung green pastures. Binanggit ni David yung quiet waters. Amen? Now, these are the beautiful pictures of rest. Sa Biblia, pag naghanap ka ng picture ng rest, ayan yun. Green pastures and quiet waters. Are you here? Say amen. Ang green pastures po, it symbolizes provision. It symbolizes nourishment. It symbolizes safe place. So pag sinabing green pastures, luntian, pastulan, lunti. Green yon, green field, ibig sabihin. So magandang maganda. Amen? Pag sinabi namang quiet waters, it symbolizes peace, calmness, and refreshment. Okay, now, ang tupa po, dinadala po ng shepherd yan sa green pastures and quiet waters kasi una, hindi siya hihimlay, literal, kapag hindi siya busog. So pag naramdaman ni sheep na busog na siya, at safe siya at protected siya, saka pa lang siya hihimlay. Saka pa lang siya hihimlay. Hindi ba po kagaya din natin, pagka busog tayo, di ba sarap humimlay? Diba? Pag ramdam mo, busog ka, puno ka, safe ka, protected ka, malamig, diba? Nakakumot ka, hihimlay ka talaga eh. Diba po? So, ganun din yung sheep. Bakit sa quiet waters? Kasi ang sheep po, ayaw po nila ng maingay na tubig. Madali po silang malunod. Are you here? Ang still water, ang quiet waters po, ang safe place nila. In the Bible, the shepherd leads the sheep to green pastures and quiet waters before continuing the journey. Look at me. Tingin sa akin. Bakit? Kasi po ang sheep po cannot survive without rest. Ang sheep po pala, they have tendencies to keep on walking. Hindi sila hihinto hanggat sinasabi ng pastor, lakad ka. So the sheep cannot survive without rest. Alam ng shepherd, kailangan mamahinga. Are you here? Say amen. Kaya
si shepherd ang naglilid sa kanila papunta sa pahinga. Nakuha nyo? The shepherd now leads them to green pastures and quiet waters. Are you here? Nakakuha niyo po ako. Say amen. Ibig sabihin, si shepherd mismo, alam niya kapag kailangan ng dalhin sa pahinga yung sheep. Like most of us, most of the time, ganito tayo eh. Hinahanap natin ng pahinga. Do you agree? Say amen. Hindi natin makita si pahinga. Ang tanong, bakit ang hirap hanapin ni pahinga? Kasi hinahanap natin sa maling lugar. Do you agree? Say amen. But the beautiful thing about the shepherd is this. The sheep didn't have to ask. The shepherd already knew it. Minsan, nag-overreact tayo. Pagod na ako, Lord. Ubos na po ako, Panginoon. Sunod-sunod ng problema ko, God. Aroy. Diba? Nag-overreact tayo. Pero sabi dito, si shepherd mismo nakakaalam kung kailan dapat mamahinga. At si shepherd mismo ang maglilid sa pahinga. Nakuha mo ko? Kaya ang pahinga po natin, hindi po lugar. Ang pahinga po natin ay persona. Si Lord. Biruin mo, OA tayo eh. Pero pansinin po ninyo, kasunod-sunod mga problema mo sa buhay, sabi mo, mag-resign na ako talaga. Ayoko na talaga. Pagod na ako. Dito ko ginawa ko na naman dito. Diba? Pagod na ako, Lord. Tapos gusto mo na diba? Ayaw mo na magpatuloy. Minsan OA tayo eh. Diba? Pero pansinin po ninyo, bigla na lang binabalanse ng Panginoon yung sitwasyon. Diba? Kaya para malungkot na lungkot ka, biglang babalanse yung sitwasyon. Bigla ka magkakaroon ng 5,000 pesos. Bigla ka magkakaroon ng blessing. Diba kapag nagkakapera tayo, natutuwa tayo. Ang dami nagagawa ng pera. Tama. Diba? Pera lang magpapasaya sa tao. Joke lang. Tama po ako? Say amen. Binabalanse ng Diyos eh. Say amen. You know, the sheep may not even realize how tired, how weak, how thirsty or overwhelmed it is. But the shepherd sees it all along. Amen? Kaya ang tunay na shepherd talaga, alam niya kung kailan exhausted ang sheep. Ang tunay na shepherd, alam niya kung kailan anxious yung sheep, kung kailan yan dehydrated, kung kailan yan kailangan ng ipahinga. Alam ni shepherd. Say amen. Sabi nga ni Lord, John 4:14, but whoever drinks the water I give them will never thirst. The Lord said what? My cup never runs dry. Amen? Sabi ni Lord, sa akin masasatisfy ka talaga. So bago mo pa sabihin, Lord, diba? Your shepherd already know. Alam ni Lord kung kailan ka ipapahinga. Say amen. Say amen. Say amen. Amen? Okay, next. Sabi doon, tapusin natin. Yan. But the shepherd notices what others don't see. The shepherd already knew it. So bago pa tayo mag-collapse, maubusan, mag-breakdown, He will lead us to green patches and quiet waters. This is the heart of Jesus Christ. Alam niya kung kailan pagod ang ating kaluluwa. Alam niya, even before we say a word, yung gagawin ng Panginoon, He will lead us to green pastures, He will lead us to quiet waters, and He refreshes our soul. Sabi sa Tagalog, dadalhin ka sa luntiang pastulan, dadalhin ka sa tahimik na tubig, at doon, papanumbalikin ng Diyos ang iyong lakas. Kaya pag ang tao napapahinga, di ba? Di ba pag napapahinga ka, meron ka panibagong lakas. Kaya kailangan din talaga ng tao ng pahinga eh. Say amen. Amen. Di ba? Amen? Say amen.
Ikaw, next. Next verse. Sabi doon, let's all read. 1, 2, 3, go. He guides me along. Very good. He guides me along the right paths for His name's sake. Sa Tagalog, pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang maparangalan ng kanyang pangalan. Okay. He guides me along the right path. Tingnan niyo po yan. Pansinin niyo po. Bakit si shepherd dapat ang nagli-lead ng path? Kasi sabi dyan, no, He guides me along the right path. Siya ang nag-guide sa akin sa tamang daan. Una, why? Because the sheep cannot lead themselves. That's it. Ang sheep po, madaling mawala. Ang sheep po, madaling maligaw, malito sa daan, madali pong mapunta sa panganib. Pero yung shepherd po natin, he sees what the sheep cannot see. Amen? Ang nakikita ng shepherd, nakikita niya yung danger ahead. Nakikita ni shepherd yung dry land, nakikita niya yung green pastures, nakikita niya yung quiet waters kung nasaan. Same thing with us. Look at me, church. We cannot see things ahead of us. Do you agree? Bakit mo kailangan ng pastol? Amen? Kasi hindi natin nakikita kung ano yung nasa unahan eh. Hindi nga natin alam kung ano yung future events eh. Hindi natin alam yung detalye eh. Hindi natin alam kung ano yung mga circumstances na mangyayari pa. That's why, para din tayong sheep, we cannot lead ourselves. Tama? You cannot lead yourselves. Kahit pa sabihin natin na yung sheep, minsan pupunta siya sa unahan, mangunguna siya. Kahit pa sabihin natin yung shepherd nandito lang sa part na to, pero hindi pinag-uusapan kung sino ang nasa unahan eh. Ang pinag-uusapan dito, who determines the path? Sino ang nagsasabi kung saan ang tamang daan? Say amen. Parang tayo, nangunguna tayo. Mauna na ako, Lord, tagal mo. Unahan na kita. Mangingilam ako sa plano mo. Di ba ganun tayo? Gusto natin magmadali. Pero hindi tayo nagde-determine ng path. Tama? Hindi tayo nagsasabi, ito dapat yung pupuntahan natin because kaya tayo ng sheep, we cannot lead ourselves to safety. Kaya madalas sa pag nangunguna tayo, nadadala tayo sa panganib. Amen? Say amen. Amen po ba? Who we are, look at me, church. Who we are apart from our shepherd. Tama? Who we are apart from the shepherd. Hindi ko nga kayang i-lead ng sarili ko eh. Tama? Hindi ko nga kayang dalhin ng sarili ko sa mabuti. Eh who am I without my shepherd? Who are we without the shepherd? Kaya ang shepherd natin, sabi dyan, guides us along. Tingnan niyo po. Who, our shepherd, guides us along the right path. Next slide. Galin mo doon. Sige, go. Yan. Alam mo, magkaiba po yung leads me. Tsaka yung ginamit niyo dyan na verb na guide us along. Look at me. Pag sinabing leads me, you go in front. And then you show the direction. Pero pag sinabing guides along, you are what? You are leading someone step by step into certain direction. Kasi ang sheep, hindi niya alam saan siya pupunta. Parang ganito. Mami, kunwari, hindi mo alam saan direct sa'yo. Ito yung tamang path, mami. Let's go. Ito, yan. Dito. Yan, dyan. Hindi dyan. Huwag dyan, dito. Oh, ba't nandito tayo? Doon. Nakuha niyo po ako. Guiding along. Kasi, biruin mo, pag nilid mo, sumunod ka sa akin. Sumunod ka. Nasa likod. Pero hindi ka nun ang ginawa ng shepherd mo. Kasi kung ikaw lang, hindi mo kayang dalhin ang sarili mo sa mabuti. Nakuha niyo? He guides us along. Tama po? That's why apart from God,
we are nothing. That's true. Not unless He guides us along. Walang meaning, walang purpose ang buhay po natin. Tama? Say amen. Ba't niya ginagawa yan? For His name's sake, sabi dun sa verse. Amen? God is leading your life, not only for your good, but also to show the world that He is good and faithful shepherd. Not because you deserve it, but because of who He is. Amen. Say amen. Verse 4. Basahin natin sabay-sabay. Even though I walk through the darkest valleys, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sabi doon, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala akong katatakutan pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo mo ang aking gabay at pananggalang. Look at the words, yung keywords niya na darkest valley. Tingin. Sa ibang salin, sabi doon, the valley of the shadow of death. Sabi doon. Ano po yan? Ano yung darkest valley na yan? This valley is picture of darkest, hardest, and most dangerous moment in our lives. Nung panahon ni David, may mga valley na makitid, may mga valley madilim, may mga valley mabaho, may mga valley na mga mapanganib. Pag dumaan doon ng ship, magiging vulnerable sila. Vulnerable. Kasi hindi nila alam kung anong nakatago doon sa dilim. Same thing with us. The valley of the shadow of death represents seasons of fear. It represents grief. It represents loss. It represents depression, emotional pain, sickness, uncertainty, and suffering. But even in the darkest, even in the hardest, and even in the lowest moments sa buhay po natin, anong sinasabi ng shepherd? Fear no evil, for I am with you. Amen? Hindi niya sinabing, walang masamang bagay na mangyayari. Hindi niya sabing walang evil. No. Ang sinasabi ng shepherd, hindi ka exempted sa bagay na yan, pero huwag kang matakot. Kasama mo ako. Look at this. Your rod and your staff, they comfort me. Ito nakita ko po. Next slide. Natuwa po ako. Kasi bakit? Sabi dyan, your rod and your staff, they comfort me. Let's show nga yung picture ng staff. Ang rod po ay ginagamit po ng shepherd para alagaan ng sheep. Ang rod mahabang pamalo, yan eh. Pero hindi po niya ginagamit sa sheep yan. Ginagamit niya sa mga wolves. Pamalo, pangprotekta. Ang staff, ginagamit naman po niya, mahabang stick po yan na mayroong curve. Para pag nawawala si sheep, nahuli, nahahatak sa leeg. Pero pansinin niyo po sabi dun sa verse, your rod and your staff, they comfort me. They comfort me. Ang tanong ko, bakit comforting? Rod yun staff yun Alam niyo po ba that the sheep feels safe kapag hawak ng shepherd yung rod at staff nila? Ganun pala. Kapag hawak ni shepherd yung rod and yung staff, ang pakiramdam ng shepherd niya, safe siya. Amen? Because they are not meant what? To harm them. They are meant to protect them. They are meant to guide them. They are meant what? To love them. Tama? Amen? Minsan sa buhay natin, hindi natin gusto makakita ng pamalo Diba? Hindi yan comforting for us. Pero bilang shepherd, na wala tayong fixed sense of direction, we need this. Tama po? Kaya comforting Kasi bakit? Kung hindi ka hihilahin, pupunta ka sa bangin. Saan papunta ang buhay natin kung wala niyan? Amen? You say amen. Tama po? Next verse, Psalms 23 verse 5. Samahan ako ng banda. Next, let's all read.
You prepare a table before me in the presence of my enemies. Pansinin niyo po yan. Kanina, hindi ka exempted dun sa valley of shadow of death. Ngayon naman, hindi ka naman exempted dun sa presence of your enemies. Amen? Say amen. Now, what does it mean? Alam niyo po, ang nakash ng mata ko dyan, yung presence of enemies. Anong ibig sabihin niya, Pastora? What does it mean? Sabi ni Lord, sa presence of your enemies, magse-set up ako ng table. Sa presensya ng mga kaaway mo, set up ako ng table. Why would God prepare a table in the presence of my enemies? Para asarin ko yung enemies ko? Diba? Hindi. Para, Lord, makipaghamunan ako sa kaaway ko? Diba? Pero bakit kailangan nakaset up yung table in the presence of my enemies? Para saan? To show that God is bigger than the enemies. To show that the enemies are not in control. God is. To show that the presence of enemies doesn't cancel the presence of God. Amen? Say amen. Nakita niyo yung word na table? Ano ang naisip niyo kapag nakakita niyo yung word na table? Pagkain. Kainan. Happy scene. Diba? So, nag-set up ka ng table. Amen? Andyan yung presence ng enemies mo. Pero habang kumakain ka doon, na-imagine ko, who can sit down calmly in a table and eat in the presence of enemies? Paano ka kakain ng maayos? Andyan yung nagbabanta sa buhay mo. Paano ako kakain ng maayos? Nasa ospital yung nanay ko. Paano ako kakain ng maayos? Ang dami kong utang. Nakuha nyo? Pero sabi ng Panginoon, that is possible. Nilayo ng Panginoon na mag-set up ng table sa presence ng enemies natin para makita natin mas malaki ang Diyos sa mga problema natin. Say amen. Amen. Yung makakain ka, yung ma-enjoy mo, yung blessing ni Lord, that is supernatural. It's supernatural peace. Pag meron kang ganon, you are what? Guided by your shepherd. Not because everything is okay, but because alam mo, ang lapit lang ng shepherd mo. Habang nandyan yung enemies mo, nanonood sila. May mga tao, critics talaga eh. May mga tao talaga magda-doubt sa atin eh. May mga tao talaga inaabangan yung downfall natin. Amen? Say amen. But that same people, look at me. That same people who expected your downfall become witnesses of God's faithfulness in your life. Kaya sasabihin mo sa kaaway mo, hindi mo kailangan makipagsuntukan. Ipakita mo lang kung gaano ka faithful ang Diyos mo. Say amen. Psalms 23 verse 5. Sabi doon, let's all read, 1 to 3, go. You anoint my head with oil, my cup overflows. Lapit na ako matapos. Tanong, bakit importante ang anointing sa ulo? Sa shepherding, ang anointing of oil po is protection and healing. Healing, panggamot sa sugat. Protection, para walang parasites or insects na pumasok sa tenga o sa ilong. Pero sa Bible po, ang anointing po, it means what? Being chosen by God. Amen? Say amen. Yung kings, yung priests, yung prophets, in-anoint po sila. Kasi ang gusto ng Panginoon is set apart po sila. Next slide. And also in the Bible, oil represents the Holy Spirit. Say amen.
Oil represents the Holy Spirit. Pastora, kailan mag-overflow? Sabi dun sa verse, my cup overflows eh. You anoint me, you anoint my head with oil, my cup overflows. Nakuha niyo po ako? Ibig sabihin, church, ganito. Ano ang dala ng oil ng Holy Spirit? Kung ang oil po represents the Holy Spirit, it means what? It brings comfort. It brings refreshment. It brings what? Presence of God. It speaks about spiritual nourishment. Ibig sabihin, ang anointing of oil is the source of overflow. Amen? Say amen. Kapag inanoint ka ng Diyos sa ulo mo, He is not touching one part of your life. He is affecting your whole life. My cup overflows. Ibig sabihin, ang overflow po is the result of God's anointing. Amen? Meaning, pag pinuno ka ng Diyos with His Holy Spirit, when the Spirit fills you, love overflows. Pag pinuno ka ng Holy Spirit, peace overflows. Diba? Pag pinuno ka ni Holy Spirit, strength overflows. Pag pinuno ka ng Holy Spirit, love overflows. Hindi mo na mapipigilan yun eh. Pag pinupuno ka ng banal na Espiritu Santo. Amen? When God fills you, pag pinupuno tayo ng Diyos, ang gusto ng Diyos, maging blessing din tayo sa iba. So habang napupuno ka, natatapunan yung ibang tao, yung katabi mo. Amen? Ayun sabi dun sa verse, yung last verse niya. Ang Psalms 23 po, hindi siya comforting message lang eh. Kaya sabi ko kanina, Psalms 23 is a journey. Amen? Ano pong ginawa ni David? Sabi niya, the Lord is my shepherd. I have everything I need. He leads me. He guides me. He protects me. He prepares a table for me. He anoints my head. My cup overflows. Anong resulta ng mga tao na nagtitiwala sa Panginoon? Eto, basahin po natin sabay-sabay. Yung last verse. 1, 2, 3, go. Surely, goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 23. Amen? Tatayo po tayo lahat. Hallelujah. Hurabasi karabababababa. Oh, hallelujah. Let's all close our eyes. And let's yield to the Holy Spirit. Oh, rabababa, sikarababababababa. Harababa, sikarababa, halalaira, andalaira, babababa. Thousand stories of what they take your life.
you're seeing us. Sabi mo, Panginoon, even before we say a word, you know our need. Bago pa namin banggitin sa aming mga bibig, Panginoon, alam mo na kung anong aming pangangailangan. And you're telling us, Lord, tonight, we can call you Abba, Father. Pwede ka namin tawaging Daddy. Pwede kami tumawag sa iyo, Panginoon, bilang anak. And so tonight, Lord, we're reaching out to heaven. We're calling upon our Father. Ikaw ang aming amang nasa langit. Hindi mo kami pinagkulang, Panginoon. Tumatawag kami sa iyo, Panginoon, bilang anak. We're calling upon you, Abba, 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 Father, Abba, Father, Abba, Father. Oh, Ura Baba Sikara Baba 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 Baba. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The heaven is open. Bukas ang langit. Hihintay ka ng Panginoon. Tumawag sa Kanya. Hinihintay ka ng Panginoon. Tumawag sa Kanya. Hinihintay ka ng Diyos. Magsumbong sa Kanya. Hinihintay ka ng Diyos. Bumalik sa Kanya. Hinihintay ka ng Panginoon. Bumalik sa pakikipagrelasyon muli sa Kanya. God is waiting for you tonight. And the Lord, His love never changes. Hindi kailanman nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, mahal pa rin tayo ni Lord. Mahal tayo ng ating Diyos. At patuloy niya sasabihin sa atin, anak, ang pag-ibig ko ay wagas para sa iyo. Ang pag-ibig ko ay wagas para sa iyo. Just have this confidence in your heart that I am the good, good Father in heaven. That I will never leave you. I will never forsake you. Hindi kita pagkukulangin. Hindi kita pababayaan. I will lead you to green pastures. I will lead you to quiet waters. Panunumbalikin ko ang lakas mo. I will set the table in front of your enemies. I will guide you along the path. Ako ang magdadala sa iyo sa tamang daan. Ako yon. Ako ang mabuti mong ama. You can call upon God the Father today. You can call Abba, Abba, Abba Father. Oh, just feel the presence of God. Feel the hug of Father in your life. Oh, rabababa, sikarabababababa. Oh, rabababababababa.
minsan paawitin natin sa Panginoon. Awitin natin sa mas mahinang binig. Awitin natin na nanggagaling sa ating puso. Good Father, it's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. Ba-ba-ba-ba-ba, sika na ba-ba-ba-ba-ba. It's who I am. It's who I How do we call you, Father? Gusto ka namin tawaging Ama. Gusto namin tumakbo sa Daddy namin, Panginoon. Gusto namin tumakbo sa aming tatay. And so, Lord, our heart is yearning. Ang mga puso namin, Panginoon, ay sabik sa yakap, sa pag-aalaga, sa pag-aaruga, sa pagmamahal. And it's good to know, Lord, you are our good shepherd. Gusto lang namin magpaalaga sa iyo, Panginoon. Gusto lang namin, Lord, magpasupply ng pangangailangan namin sa iyo, Diyos. Gusto lang namin, Lord, magpalit sa iyo, Panginoon. Because apart from you, God, we are nothing. Hindi namin kayang dalhin ang sarili namin sa mabuti. Kung wala ka, Panginoon, walang silbi ang aming buhay. And so tonight, Lord, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. We will hold on to you, God. We will cling on to you. We will surrender everything to you. Patuloy kaming kakapit sa iyo, Panginoon. Patuloy na tatawag sa iyo, Panginoon, bilang aming Ama. Kami na bilang anak mo, Panginoong Diyos. Abba, Father. Abba, Father. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus.
want you to get a partner and pray for one another. Let this house be filled with prayers tonight. Kung nanonood ka ngayon, you can grab a partner. Nasa bahay ka ngayon, you can pray. You can pray to God. Join us in prayer.